Filipino 6, Quarter 2, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paksa o datos sa binasang sanaysay o teksto. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Ang ating aralin sa asignaturang Filipino ay tungkol sa paksa at datos sa binasang sanaysay o teksto. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang masasabi mo ang paksa sa binasang sanaysay. Makapagtatala ka ng datos mula sa binasang teksto. At mabibigyan mo ng kahulugan ang kilos ng mga tauhan sa napakinggang pabula. Ano ang tinatawag na datos? Ang datos ay koleksyon ng mga elemento o mga kaalaman na ginagamit sa mga eksperimento, pagsusuri o pag-aaral ng isang bagay. Ito ay mahalagang bahagi ng anumang pagsusuri dahil dito nakasalalay ang tiyak na resulta o bunga ng isang pagsusuri. Sa pangangalap ng mga datos, mainam na itala ang mga ito mula sa binasang teksto. Dapat ito ay nagtataglay ng tiyak na impormasyon patungkol sa bagay, tao, lugar o pangyayari. Hindi ito naglalaman ng opinyon. Ano ang teksto? Ang teksto ay babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Basahin at unawain ang teksto. Nangangailangan ng kalihim, babae, gulang, 20 hanggang 35 taong gulang. Pinag-aralan, tapos ng bokasyonal o 2 taon sa kolehiyo. May kaalaman sa computer, Microsoft Word, Lotus, Excel, at email. Mag-apply sa SM Department Store, Lungsod ng Lucena. Hanapin si Ginoong Percival Fernandez, tagapamahala. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa patalastas. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, anong hanap buhay ang kailangan sa patalastas na nabasa? Tama! Nangangailangan ng kalihim. Pangalawang katanungan, ilang taon ang maaaring mag-apply sa bakanteng posisyon? Tama! Gulang 20 hanggang 35. Pangatlong katanungan, anong kasarian ang hinahanap para sa pagiging kalihim? Tama! Babae. Pang-apat, anong mga kaalaman ang dapat taglayin ng isang kalihim upang matanggap sa trabaho? Tama! May kaalaman sa computer, Microsoft Word, Lotus, Excel at email. Panglimang katanungan, saan siya dapat mag-apply? Tama! Mag-apply sa SM Department Store, Lungsod ng Lucena. Pang-anim na katanungan, sino ang maaaring hanapin sa pag-a-apply? Tama! Hanapin si Ginoong Percival Fernandez, tagapamahala. Pang-pitong katanungan, bakit hindi kinailangang tapos ng 4 na taon ang nag-a-apply ng trabaho? Tama! Dahil ang hanap buhay ng kalihim ay pwede para sa mga tapos ng bokasyonal. At pang-8 katanungan, sa palagay mo,
Kaya rin ba ng lalaki ang trabahong hinahanap ng SM Department Store? Ipaliwanag ang iyong sagot. Narito ang aking halimbawang kasagutan. Sa palagay ko ay kaya rin ng mga lalaki ang trabahong hinahanap ng SM Department dahil ito ay kaalaman sa computer na kahit ang mga lalaki ay kayang gumamit ng mga ganoong kaalaman. Para naman sa pagsasanay bilang 2, ibigay ang datos ng mga sumusunod. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, bilang ng rehiyon sa Pilipinas. Magaling! Mayroong 17 bilang ng rehiyon sa Pilipinas. Pangalawang tanong, petsa ng kapanganakan ng bayaning si Dr. Jose Rizal. Tama! Ito ay Hunyo 18, 1861. Pangatlong tanong, lugar kung saan ka isinilang. Para sa aking halimbawang sagot, ako ay sinilang sa Santa Cruz, Manila. Para naman sa pagsasanay bilang 3, tukuyin ang pangunahing diwa. Isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. Unang bilang, ang mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay o tinatawag na Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ang patron ng Antipolo sa Rizal. Dito, ang pagdiriwang ng pista ay sa buong buwan ng Mayo. Ipinagdiriwang din ito sa 8 ng Disyembre. Ito'y dinarayo ng maraming taong nais humiling ng biyaya sa patron ng bayan. Ano ang pangunahing diwa tungkol rito? A. Ang pagdiriwang ng mamamayan ng Antipolo Rizal ng pista ng mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. B. Ang hindi pagdiriwang ng mamamayan ng Antipolo Rizal ng pista ng mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. C. Ang pagsalungat sa pagdiriwang ng mamamayan ng Antipolo Rizal ng pista ng mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. D. Ang kaguluhan sa pagdiriwang ng mamamayan ng Antipolo Rizal ng pista ng mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ano ang tamang datos tungkol dito? Magaling! Ang tamang sagot ay Letter A. Ang pagdiriwang ng mamamayan ng Antipolo Rizal ng pista ng mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Pangalawa, ipinagdiriwang taon-taon ang kapistahan ng Patrong San Martin, pati na rin ang higit na masiglang kapistahan ng Mahal na Cruz sa bayan ng Bukawi sa Bulacan. Mayroon ditong pagoda sa Wawa o prosesyon sa ilog. Iniikutan ng maraming taong lula ng maliliit na bangka ang Mahal na Cruz na nasa napakagarang pagoda. Ito'y ipinuprosesyon sa kahabaan ng Ilog Bukawi hanggang sa Wawa, kung saan sinasabing nakuha ng mga mangingisda ang Mahal na Cruz. Ano ang diwa ng talatang ito? A. Ang pagparada ng Mahal na Cruz sa kalsada ng Bukawi hanggang sa Wawa. B. Ang pagparada ng Mahal na Cruz sa kabundukan ng Bukawi hanggang sa Wawa. C. Ang pagparada ng Mahal na Cruz sa ilog ng Bukawi hanggang sa Wawa. D. Ang pagparada ng Mahal na Cruz sa dagat ng Bukawi hanggang sa Wawa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay Letter C. Ang pagparada ng Mahal na Cruz sa ilog ng Bukawi hanggang sa Wawa. Pangatlo, ang Moriones ay hindi sa entablado ginaganap kundi sa mga lansangan sa buong bayan. Ito'y idinaraos taon-taon, ilang araw pagkaraan ng Biyernes Santo o Mahal na Araw. Ano ang diwa ng talatang ito? A. Ang pagdiriwang ng Moriones Festival. B. Ang pagdiriwang ng Pahiyas Festival. C. Ang pagdiriwang ng Higantes Festival. D. Ang pagdiriwang ng Sinulog Festival. Ano ang tamang sagot?
Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, ang pagdiriwang ng Moriones Festival. Pang-apat, noong panahon ng mga Espanyol, ang mga Pilipino ay hindi masasabing malaya. Nasa ilalim tayo ng mahigpit at malupit na pamamahala ng mga Espanyol. Salamat na lamang sa ating dakila, matatapat at matatapang na bayani. Nakipaglaban sila upang matamo ang ating kalayaan. Ano ang diwa ng talatang ito? A. Ang mga Pilipino sa panahon ng mga bagong bayani. B. Ang mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. C. Ang mga Pilipino sa panahon ng kalayaan. D. Ang mga Pilipino sa panahon ng Hapon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, ang mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. At panglima, ang Girl Scouts of the Philippines ay ang pambansang samahan ng mga kababaihan na may misyong matulungan ang iba pang kababaihan na matutuhan ang kahalagahan ng pagiging babae upang maihanda ang sarili sa mga tungkulin sa pamilya, pamayanan at sa buong mundo. Ano ang diwa ng talatang ito? A. Ang layunin ng Girl Scouts of the Philippines. B. Ang pamilya ng Girl Scouts of the Philippines. C. Ang samahan ng Girl Scouts of the Philippines. D. Ang paligid ng Girl Scouts of the Philippines. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, ang layunin ng Girl Scouts of the Philippines. Para naman sa pagsasanay bilang 4, basahin ang talata. Tukuyin ang pangunahing diwa ng sumusunod na talata. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Ang Pilipinas ay bansang sagana sa likas na yaman. Kabilang dito ang mga puno, halamang gaya ng gulay, prutas at halamang gamot. Bilang tradisyon, naniniwala ang ating mga ninuno sa mga halamang gamot bilang lunas sa sakit at iba pang karamdaman. Sa kasalukuyan ay unti-unti nang dumarami ang natutuklasang halamang gamot. Isa na rito ang okra na kilala ring ladyfingers sa wikang Ingles. Ano ang diwa ng talatang ito? A. Ang gamot ng Pilipinas sa halamang gamot. B. Ang puno ng Pilipinas sa halamang gamot. C. Ang salat ng Pilipinas sa halamang gamot. D. Ang yaman ng Pilipinas sa halamang gamot. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Ang yaman ng Pilipinas sa halamang gamot. Pangalawang bilang. Maganda ang okra sa digestive system natin. Nakatutulong ito sa pagpapadali ng sistema ng pagdumi natin. Gayun din, kabilang ang ilang seryosong karamdaman gaya ng colitis, pamamaga ng lining ng colon, diverticulitis o maliit na umbok na parang bulsa sa ating digestive system at iba pang nabibigyang lunas ng gulay na ito. Ano ang diwa ng talatang ito? A. Ang benepisyo ng pagkain ng okra. B. Ang kasamaan ng pagkain ng okra. C. Ang kulay ng pagkain ng okra. D. Ang epekto ng pagkain ng okra. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ang benepisyo ng pagkain ng okra. Pangatlo, ayon sa ating kasaysayan, ang mga kabataan ang namumuno at nagsikhay upang maipagtanggol ang bayan laban sa mga manlulupig na dayuhan. Nasa kasibulang gulang ang mga bayaning sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at iba pang kapwa nila bayani noong ipinakita nila ang pagtatanggol sa bayan laban sa mga dayuhang Espanyol. Ano ang diwa ng talatang ito? A. Matatanda ang nagtanggol sa Pilipinas sa mga Espanyol. B. Mag-asawa ang nagtanggol sa Pilipinas sa mga Espanyol. C.
kalalakihan ang nagtanggol sa Pilipinas sa mga Espanyol. D. Kabataan ang nagtanggol sa Pilipinas sa mga Espanyol. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Kabataan ang nagtanggol sa Pilipinas sa mga Espanyol. Pang-apat, nasa kabataang gulang din ang mga sundalong Pilipino na kabilang sa mga tagapagtanggol ng Bataan, maging ang mga hinuhubog at sinasanay sa hukbong sandatahan ay pawang nasa kabataang gulang. Ito ang mga patunay na aktibong pakikilahok ng mga Pilipinong kabataan sa pagtatanggol sa bayan. Sila ang may lakas, talino at kakayahang manindigan para sa kalayaan ng bayan. Ano ang diwa ng talatang ito? A. Ang katangian ng mga sundalo. B. Ang kalayaan ng mga sundalo. C. Ang kabataan ng mga sundalo. D. Ang paninindigan ng mga sundalo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ang katangian ng mga sundalo. At pang-5, ngunit sa panahon ngayon na malayo na ang narating ng makabagong teknolohiya at modernisasyon, nasaan na nga ba ang mga kabataan? Nasaan ang kabataang naglalaan ng kanilang magagandang sandali, mga pangarap at kasiglahan sa ikabubuti ng kanilang bayan? Ito ay ayon sa katanungan ni Padre Damaso na hinango sa nobelang El Filibusterismo. Ano ang diwa ng talatang ito? A. Ang pagsabay ng teknolohiya sa pagiging makabayan ng kabataan. B. Ang kaugnayan ng teknolohiya sa pagiging makabayan ng kabataan. C. Ang kasinungalingan ng teknolohiya sa pagiging makabayan ng kabataan. D. Ang narating ng teknolohiya sa pagiging makabayan ng kabataan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ang kaugnayan ng teknolohiya sa pagiging makabayan ng kabataan. At para sa panghuling pagsasanay bilang 5, puna ng tamang sagot ang patlang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang teksto ay babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Sa pangangalap ko ng mga datos, naitala ko ang mga ito mula sa binasang teksto. Nilagyan ko rin ito ng tiyak na impormasyon patungkol sa bagay, tao, lugar o pangyayari. Hindi ako gumamit ng sariling opinyon. Tandaan! Ang datos ay koleksyon ng mga elemento o mga kaalaman na ginagamit sa mga eksperimento, pagsusuri o pag-aaral ng isang bagay. Ito ay mahalagang bahagi ng anumang pagsusuri dahil dito nakasalalay ang tiyak na resulta o bunga ng isang pagsusuri. Sa pangangalap ng mga datos, mainam na itala ang mga ito mula sa binasang teksto. Dapat ito ay nagtataglay ng tiyak na impormasyon patungkol sa bagay, tao, lugar o pangyayari. Hindi ito naglalaman ng opinyon. Ang teksto naman ay babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!